pagkatayo, biglang panahon ay tumalon. Ako nang nagdedesisyon, hawak ka. Sa bawat paghinga ay humiling na bumalik sa kung paano tayo noon. Parang may kulang at naisip ko lang, kung nandito ka pa, lahat mas masaya. Pasensya na, di masanay na wala ka. Kung nandito ka pa, hindi mangangampa. Ramdam kita, pero sana nandito ka pa. Ako po si Miguel Pang. Ang masishare ko lang is yung isa sa naging magandang alaala ko kay Mama is yung Pasko. Gumala kami nila Mama, naglaro kami sa archive ko man. Yung mga panahon na yun is lumalaban pa siya. Yung panahon na doon nalaman yung tunay sa akin. Lumalaban pa rin siya, sinasamahan niya kami. Yung mga panahon na yun, kitang-kita ko talaga sa mata ni Mama yung saya na kasama kami. Isa yun sa magandang naging alaala ko na kayo sa kanya. Yung gumana, naglaro kami. At yung last, yung pinaka-last na magandang nangyari is yung New Year. Naaling si Mama ng paputok. Tili si Mama yun. Hindi siya, nagulat siya. Isa na ng message, magme-message siya ng Mama. Mamimiss ko yung boses mo, yung sermon mo sa akin, yung kung paano mo ako pagalitan, paano mo ako kausapin. Sumapit po. Nakakapakinaya na kasi hindi kinaya ng powers mo, Ma, na sana hindi ka pa umabot sa birthday ko. Pero alam ko naman, masaya ka na ngayon. Kasi kasama mo na si Lord, si Nanay, at si Lolo. Kahit sa huling punto ng buhay mo, kami pa rin inaalala mo. Di mo kami pinabayaan kahit kailan. Pero ngayon alam ko na wala ka ng mararamdamang sakit kasi kapiling ka na niya. Huwag kang mag-alala. Hindi kami papabayaan. Nila tita, andyan na si Papa. Yung mga kaibigan ko, tapos mga pinsan ko. Sila na po para sa amin, kaya mga magpahinga kami. Ako po yung bunso ni Mama. Ang masayang alaala ko po sa kanya is nung hindi ko alam kung anong date niya, pero nasa kotse kami nun eh. Tapos sabi niya sa akin, "Anak, promise ko sa'yo pag gumaling na ako, pupunta tayo sa ibang bansa, Canada, ano man sabihin mo, pupunta tayo doon. Tapos sasakay tayo ng hot air balloon, pag naging mayaman na ako." Ayun. Hindi ko alam, pero nasa kotse kami nung kasama namin sila dyan. Pinangako niya sa akin yun. Tapos, ewan ko, hindi niya na matutuloy yung promise niya. Pero sana matuloy pa rin namin yun kahit sa langit. Ang mamimiss ko din kay Mama is yung halik niya, tapos ang yakap niya habang nagtatantrum ako. Lagi niya ako sinusuportan sa kahit anong bagay man. Tapos, yung
boses niya din, pamimiss ko. Kahit na minsan nag-aaway sila ni Kuya, okay lang. Hindi mo kami papabayaan kahit anong bagay. Alam ko masaya ka na ngayon kasi nakakapagpahinga ka na, kasama mo na si nanay. Tita Jody, may you rest in peace. We will always remember you in our hearts and we love you very dearly and very, very much. Gusto ko lang i-share yung pinaka-favorite ko na memory kay Tita Jody. Kasi tumira siya sa amin, panandali ang panahon. Lagi ko siyang kasama, nanonood kami ng K-drama. Tapos si Tita Jody, sobrang saya niya kasama. As in, sobrang positive niya. Babatiin kasi sigawan ka. Sobrang positive niya. Tapos nito, bago siya mawalan ng hininga, napagalitan niya pa nga kami ni Siren. Tapos nag-sorry kami sa kanya. Tita Jody, magpahinga ka na. Wala nang sakit dyan sa langit. Makikita mo na rin si nanay tsaka si daddy. Ang naalala kong memory sa kanya yung unang labas niya galing sa tapos kinausap, nagtanong siya sa akin, sabi niya, saan pwede mag-download ng video kasi mag-download daw siya ng flip-top videos para mapanood niya raw. Tapos, kada birthday ko, lagi niya akong pinitin, sabi niya, happy birthday. Tapos yung pag may mga family gathering, lagi siyang masaya. Kaya sobrang laking loss nito sa amin. Pero alam namin lahat na okay na siya ngayon. Yun lang. Papasalamat ako kay Tita Jody kasi gusto niya akong magpantay sa kanya. Sobrang sad kasi hirap na hirap si Tita nun eh. Pero ngayon, okay naman na, hindi na siya mahihirapan. Papahinga na po siya sa langit. Memories ko sa kanya nung dalawa kami pumunta kami kay Cycle. Nung hindi sumama sa akin sa Cycle nun, umiiyak si Tita Jody sa akin. Mga memories namin Noche Buena. Kumakanta sa bahay namin. Sobrang sigla niya pa po nun. Kumakanta siya. Ayun lang. Maraming salamat sa'yo. Mahal na mahal ka po namin. Naway na si Tito sa taas. Best memories ko kay Tita kung paano niya ako kausapin. Paano niya ako pagsabihin. Kami na po bahala. Ano sa'yo? Mr. Tito, hindi ko nahihirapan. Dahil lang, Tita. Sa ayos ko na po yan. Good evening po. Ang happy memories ko po kay Tita is masasabi kong siya yung watching buddy ko. Siya po yung tipo ng tao na masaya po siyang kasama. Mamimiss ko po yung
nag-let go, pero alam namin na kailangan po namin. Yun lang, sana happy ka na talaga dyan. Kami na pong bahala kay Nasaiden. Tita Jody, I need you so much. Tita Jody, nasa baras po kami. At sobrang saya niyo po at ang galing po kumanta. Sigda-sigda din po. My message is, pahinga ka na po and no more pain. Yung pinaka-the best niya na inaalagaan kami ni Kayen, ni Shiloh, Kalia. Sana mas masaya na siya doon. Makikita niya na si Lolo at saka si Nanay. Mahal ko po si Tita Jody, si Nanay, Lolo. Ayun lang po. I love you, Tita Jody. Mamimiss kita. Masasabi ko lang kay tita, yung best memories namin, yung bago magpasko, yung binigyan niya po kami ng ano. Tapos, ilang buwan po, nagulat na lang po ako pag uwi ko. Sabi po sa akin, hindi na Lisa. Patay na daw po ng picture. Ingat ka dyan sa langit. Ayun lang. Huwag kang mag-aalala para sa mga anak mo. Gagabayan namin silang dalawa. Lalong-lalo na sa mga pag-aaral. Kaya mo, kami ang bahala sa kanila at mahal na mahal kita. Jody, maraming salamat sa panahon na na-share mo sa amin, sa mga memories na nakasama ka namin. Si Jody yung tao na sobrang saya kasama. Kahit saan mo siya dalhin, okay siya. Napakasaya niya kasama, tapos pangit o maganda yung punta namin, wala siyang negative feedback. Maraming salamat sa share mo sa amin. Sa faith na pinakita mo sa akin, Jody, sobrang nagpapasalamat ako. Nakita ng dalawang mata kung gaano ka kabuti. Tsaka kung gaano ka tibay yung faith mo kay Lord. Sobrang nakakalungkot na mawala kami sa katulad mo dito sa mundo, pero kailangan namin itong tanggapin. Dahil tinapos na ng Panginoon ang purpose mo dito sa mundo. Huwag ka mag-alala sa mga anak mo. Nandito yung mga kapatid mo. Nandito kami para gabayan sila. Yun lang. Una po sa lahat, salamat sa lahat ng pumunta dito para damayan sa pagluluksa namin para kay Jody. And magandang gabi na rin. What you call this? Jody. Jody is a special God to us. Sa family, isa kami sa malulungkot sa pagkawala. Sobrang taas ng energy niya kasi. Siya yung kada lalapit sa isang tao. Halbayaw, sa mga kapatid, sobrang taas ng energy niya. Ano ba? Minsan, masayang alaala namin dyan tuwing magbibidyo okay. Ang ganda ng boses niya. Tuwan-tuwa ako sa boses niya. Minsan, nabubwisit na rin ako dyan. Minsan na lang ako matay, nagawan niya pa. Lalo yung paborito kong kantang tuwan po. Grabe. Pero kahit gano'n siya na sintonado, mayroon ko ba dyan? Ampun niya ba yan? Kasi lahat sila, ang gaganda ng boses sila magkakapatid. Bukod tangi siya, ang ganda ng boses. Nakamiss ako, sobra. Pinaka-maganda. Tapos, ano pa siya? Pili niya nagkakonsep siya eh, lagi. Parang gano'n siya. Idol, no? Idol. Tapos yung gustong-gusto ko sa akin niya, yung energy niya sobrang taas. Sa sobrang taas na rin, masalamat na siya. Jody, huwag kang mag-alala sa mga anak mo. Nandito naman yung mga kapatid mo. Gagabayan naman, nandito naman kami, gagabayan namin. That time, isa ako sa nag-message sa kanya na lumalaban na siya. Alam niyo, tinawag ko yung laban niya na happy battle. Why? Because alam ko kasi nandito lahat ng mga kapatid niya that time na kasama niya lumalaban sa sakit niya. Yun lang, and rest in peace. Salamat sa mga
masasabi ko lang kay Jody, napaka-strong niya kasi kakayanan niyang sayang kasi hindi siya gumaling. Pero ang lupit niya kasi tumagal yung ginaya niya yung hirap. Hindi ko makakalimutan sa kanya yung kasi every day off niya babanding sila ni Mickey. Minsan inaabot ako, kasama niya ako. Tapos yun, yung pagkanta niya yung talagang di makakalimutan sa kanya. Tsaka isa pa yung dinalaw namin siya sa ospital. Natuwa ako kasi nabiling niya yung mga gusto niya mangyari sa anak na. Tsaka nung nangihina na siya, nakahiga siya. Pagpasok ko sa pintuan, initian niya ako. Masaya siya. Kaso pagkatapos niya ngumiti, tinanong niya si Mickey, sino siya? Ano siya? Natuwa pa rin ako siya. Masasabi ko, Jody, huwag ka mag-alala sa mga anak mo. Yung mga sinabi mo sa akin sa hospital noon, pipilitin kong magawa. Yung mga binili mo, hanggang sa abot ng aking makakaya. Ganun lang. Sa lahat, thank you sa mga nakiramay. Tas, kasi, Ate Jody, first time ko siyang na-meet nung nagpaplano kaming magpakasal ni Paulino. Actually, ayoko talagang ituloy kasi gusto ko kompleto yung family niya kasi kompleto yung sa side ko eh. So, nung hindi naka-attend si Ate Jody sa kasal, alam ko, isa yun sa malungkot na part ng buhay ni Paulino. Pero, may dahilan talaga si Lord sa mga nangyayari sa atin. And then, talagang matapang, mana yan kay Naye, si Ate Jody. Siya talaga yung nagmana dun sa biyanan ko kasi nakita ko kung paano niyang binago yung buhay niya. Binago niya talaga as in. Binago niya pati yung buhay ng mga anak niya. Talagang pinangako niya kay Lord na sa pag-angat ko, kasama kong aangat yung dalawang anak ko. Kaya talagang proud na proud ako sa kanya. Hanggang sa huli, pinipilit niyang lumaban para sa inyong dalawa kayo inside you. Kaya yung bagay na gusto ni mama niyo na mangyari, tuparin niyo yun kahit wala na siya. Kasi yun yung bagay na pwede niyong iregalo sa kanya na hindi siya naging masamang ina. Kasi kung mararating niyo yung mga pangarap na gusto niyo na gusto ng mama niyo, doon niya masasabi na naging mabuti akong nanay sa inyong dalawa. Kayong dalawa yung magiging parang legacy, and then kayong dalawa, lahat ng gagawin yung pagkakamali, hindi yun mapupunta sa inyo, hindi yun itatapon sa inyo. Sa tuwing gagawa kayo ng pagkakamali, ang laging masisisi yung mama nyo. Kasi siya yung nakasama nyo ng matagal. So, sa bawat gagawin yung desisyon, lagi nyo isipin na magiging masaya si mama ko dito, kaya ito yung gagawin ko. Wag na wag nyong, kumbaga, wag na wag nyong lagyan ng pangit kasi alam natin na ginawa niya lahat para sa inyong dalawa. Priority niya kayo. Kasi sa edad nyong yan, lahat, pati paglalaba, lahat inako ng mama niyo kasi bumawi talaga siya. So, tuparin niyo yung mga pangarap niya sa inyo, cycle kayo. Para maging masaya si mama niyo na tuluyan sa heaven. So, Ate Jody, katulad ng huling sinabi ko nung nasa hospital tayo, kami ng mga kapatid mo, ng mga bayaw mo, kasama mo kami hanggang sa dulo na tutulong sa mga anak mo para matupad nila yung mga pangarap nila. Masaya na kami. Hindi ako nalulungkot na nawala ka kasi dun sa heaven, dun mo mararamdaman lahat ng happiness na hindi mo naramdaman dito. And then yung pangarap mo na makasama si Nay, matutupad mo na yun. Ang swerte mo nga kasi sa inyong magkakapatid, ikaw yung unang makakasama ni Nay sa heaven. Nalulungkot lang ako kasi nakikita ko kung gaano kasakit sa mga kapatid mo, sa mga anak mo yung pagkawala mo. Yung mga gatherings na gagawin natin, hindi na siya katulad ng dati.
may kulang na. So, basta huwag kang mag-alala. Gusto ko umakyat ka sa heaven nung wala kang iisipin, kundi kaligayahan lang. Kasi kami dito, magiging okay kami para sa inyo ni Nay. Thank you po. Si Tita Jody po, isa sa pinakamabait kong tita. Talagang, nung nalaman namin na may sakit siya, tapos dinala na siya dun sa bahay namin, sa bagong ilog. Talagang inaasikaso ko talaga siya kasi gusto ko gumaling siya. Kahit ayaw ko ng mga gulay na ulam, talagang pinagluluto ko siya kung talagang pinaalagaan namin siya. Kaya nung nabintaan ko na nawala na siya, talagang nasaktan din ako ng sobra, lalo na yun dahil naalala ko yung anak niya, si Kaya hindi ko pa. Alam ko mas mahirap sa kanya yun kasi bata pa siya. Pero hindi na siya maghihirap doon ngayon dahil kasama na nga si nanay, tsaka marami na siyang mararanasan na magaganda dun sa heaven. So, gusto ko na ipaalam sa inyo na sobrang bait talaga itong tita ko na to. Talagang hindi niya kami pinabayaan mga pamangkin niya. Talagang supportive siya sa amin. Yun lang. Ako yung pinaka-hurtful kung masasabi na hurtful kasi ako yung lagi niyang kasama, no? Mula ospital, lagi siya sa akin nagtatanong anong magiging desisyon ko ganyan, ate, anong ganito. So ako bilang ate niya, inilaban ko siya talaga kasi wala na kaming magulang, no? Wala na kaming nanay at tatay. So kami magkakapatid na lang talaga yung inaasahan ng bawat isa. Tapos sa point ko pa, dahil ako yung eldest, medyo pressured ako kasi syempre ako yung wala nang aasahan, ako lang. So para sa akin, sabi ko sa kanila, pag panganay ka, bawal kang sumuko, bawal kang mapagod. Pero sa totoo lang, pagod na po ako nung lumalaban kami. Kasi nakakapagod talaga. Kaya ang prayer ko, sana wala na pong mga magkakapatid pa o wala nang ate na kagaya ko na dumaan sa laban namin magkapatid. Dahil napakahirap po. At ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buong laban namin nung pumasok ako ng kwarto sa hospital, sinabi ko sa kanya na, halika na, uwi na tayo. Kasi wala na talaga siyang pag-asa pa. So napakahirap sa akin na nilaban ko siya from day 1 hanggang sasabihan ako ng doktor na wala na talaga pag-asa. So para sa akin medyo painful kasi ako ang tipo ng tao na fighter din ako competitive ako. Ayoko nung natatalo ako. Kaya nung nakalaban namin si cancer, natalo kami. Kaya prayer ko lang sana wala nang dumaan na pamilya pa sa pinagdaanan namin. Dahil alam ko ang kapatid ko nasa langit na siya, masaya na siya. Wala na siyang paghihirap doon. Kami lang naman yung naiwan dito, kami yung pinaka magsasuffer na naman. At gusto ko lang sanang i-acknowledge din, of course, at bigyan din ng pagpupugay ang lahat ng kapatid ko na kasama ni Jody na lumaban. Napaka-brave ng mga kapatid ko. Wala ni isa sa amin ng iwan sa kapatid ko during nalaman namin nagka-cancer siya, nag-treatment kami, nalaman namin tinaningan siya, punta kami ng Quiapo kung ano binili namin para ma-save siya. Pero unfortunately, hindi na kami pinahintulutan pa ng Panginoon na masagip pa siya, na hindi ko pa rin malaman ang sagot kung bakit hindi pinahintulutang masagip. Dahil lahat naman ng kaya namin gawin, ginawa namin. Pero syempre,
nasa Diyos na lang ang sagot niyan. Soon enough, malalaman din namin. Alam ko na pagkatapos ng lahat ng to, lahat ng paghihirap namin magkakapatid, ng mga anak ni Jody, alam ko meron tong pupuntahan na maganda. May plano ang Panginoon para sa atin, para sa amin. So ngayon, hindi pa namin alam. Pero soon enough, alam ko, mauunawaan namin kung bakit. So, ang gusto ko lang i-share sa lahat ng tao nandito ay ako yung ate, pero ako yung tinuruan ng kapatid ko sa maraming bagay. Napakaraming nang tinuro sa akin. Super. Sa pananalig sa Panginoon, sa pagiging mabuting tao, marami siyang tinuro sa akin. So kapatid, alam ko, hindi mo na ako naririnig kasi hindi na ikaw yan eh. Katawan lupa lang po ng kapatid ko to. Umanik na siya sa langit. Pero kung sakali man na naririnig niya ako, ang tangi ko lang masasabi ay I hope, Jody, I made you proud as your ate. I hope masaya ka na ginawa ko lahat ng kaya ko. Kaya lang natalo tayo. So, sabi nga ni Pastor, pag pikit ng mata niya, nung namatay siya, pag dilat ulit, sinalubong na siya ng Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, welcome home, anak. Nandito na ang nanay mo, ang tatay mo, and everyone else in the family na nawala na. At marami siyang bilin sa akin para sa kanyang mga anak na talagang tutuparin namin magkakapatid. So gusto ko lang sana mag-request ng isang sobrang lakas na palakpak para sa kapatid ko. Dahil sa 34 years niya na nabuhay, alam ko na-serve niya ng maganda. Na-serve niya yung purpose niya. So, thank you sa kanyang buhay na shinare niya sa ating lahat. Palakpakan po tayo ulit. Thank you so much po. Magandang gabi po sa lahat ng tao nandito. Ako po si Jen. Ako po yung pangalawang kapatid ni Jody. Si Jody po yung pang-apat sa aming magkakapatid. 3 years ago, nawala po yung nanay ko. Pero yun, sudden, biglaan. Si Jody po, nagkasakit, unti-unti. So, tinatanong ko po yung sarili ko, ano ba yung mas masakit? Yung biglaan, na hindi mo na nakausap, hindi mo nasabi yung mga gusto mo sabihin, hindi mo naalagaan, o yung unti-unti, nasabi mo yung mga gusto mo sabihin. Pero habang pinapatay siya ng sakit, kami naman po pinapatay sa pagdurusa na nakikita namin siya ganyan. So at the end of the day, yung tanong ko po, na ano ba yung mas okay? Yung biglaan o yung dahan-dahan? Ang nakuha ko pong sagot ay wala. Wala pong mas. Kasi death is death. So, pareha sila hindi na babalik. Pareha silang hindi mo na makakausap. Pareha silang physically wala na dito. So, wala akong masagot sa sarili ko kung ano yung mas masakit. Kasi sobrang sakit po talaga na mawalan. 34 years po ng existence ni Jody dito sa mundo is napaka-iksi po talaga. So, kami po magkakapatid, in fairness po talaga sa amin, nilaban po talaga namin si Jody. Lahat ng pwedeng gawin, ginawa po namin sa kanya. Lahat ng pag-aalaga, lahat po. Kasi ang plano lang naman namin magkakapatid. Lumabas tuwing weekend, ang plano lang po namin magkakasama kami hanggang sa tumanda. Ilagi lang po kami nandyan sa isa't isa kami na kasi po wala naman po kami magulang. Pero ang plano po ni Lord, kunin na si Jody. Tapusin na po yung paghihirap niya. So, wala naman po kaming dahil yun ang plano. Nakakamiss lang po kasi po kami po ni Jody ang magkasama sa bahay. So, tuwing uuwi ako, alam mo yung marinig ko siya dyan, nagsasalita siya dyan sa kwarto nila, kausap yung mga anak niya. Pero ngayon, uuwi kami. Ang dilim na ng bahay, wala na si Jody. Kaya,
after po nito, talagang kinakatakot ko yung pagbukas, pag-uwi na tayo, pag maglilibing na tayo, mag-uwi na tayo sa kanya-kanya nating bahay. Ito na po ang start talaga ng ano. Sobrang hirap na pagdadaanan natin. Pero still po, thank you pa rin po dahil sa 34 years po ni Jody, talagang pinasaya po niya kaming magkakapatid. Si Jody po hindi po ng tao na pag wala siya dun sa event, hahanap-hanapin mo siya. Yung tipong, ba't wala si Jody? Ba't walang kaingay? Si Jody yun. So, si Jody po ang pinakamatapang mong kapatid. Pinakamalakas yung faith kay Lord. Never nag-question sa lahat ng nangyari sa kanya. Kaya po talagang, in a way, kahit masakit, at least wala na siyang pain. At ang lagi po sinasabi sa mga kapatid ko, mag-reunion po tayo sa langit. Yun lang po. Tatlong kapatid ni Jody. Kasi si Jody pang-apat po siya. So, sumunod po siya sa akin. Hindi po nagkakalayo yung edad namin kasi 1 taon lang yung agwat. So, most of the time, kahit kabataan pa lang namin, kami talaga yung magkasama. Kalokohan. Pero matagal ko eh. Minsan ginagawa niya yung assignment ko, pero ayun ko. Kaya siya na yung matalino sa lumang kami. Anyway, kahit saan ako papira, nakasunod sa akin yun. Sa palayo, sa ano. Lagi siya nakasunod. Kasi maka-dare. Tapos yun, sa lahat ng bagay, tinutulungan ko siya sa lahat ng maaabot ko. Nasa tingin ko, kaya ko siyang tulungan. And then dumating yung time na nalaman ko na nagka-cancer siya. Alam naman natin lahat na ang cancer parang death sentence talaga. Pero hindi namin tinatanda. Laban tayo kapatid. Pero kasi siya, tanggap na niya. Yun yung maganda sa kanya. Tanggap niya na kung ano kahantungan niya. Yun lamang, nasasaktan siya sa mga kapatid niya. Kasi niya, hindi daw namin matatanggap. Nalaban pa daw, naiinis nga daw siya sa akin. Pag sinasabi ko na ganito, ganyan, kailangan magpa-opera ka. Hindi nga, ganyan yung sakit ko. Tanggap na niya, so kailangan tanggapin ko rin ng maluwag para kasalanan. Ito lang message ko sa iyo, kapatid. Wala kang nakakagaw ng mic sa video ko, nakakainis ka. Mamimiss ko yung kanta mo, yung tawag mo sa akin, tawag niya sa akin, Diwe. Tawag ko sa kanya, Dodi. Naglulokang kami sa tawag. Tapos ayun, yung pagkakain ng luto, ang sarap, lagi siyang gano'n. Kaya mamimiss kita. Kapatid, mahal na mahal kita. Talagang nabilin mo. Yun ang manasusunod. Mahal kita kapatid. Kiss mo kay nanay at kay daddy. Alam ko, nandiyan ka na sa langit. Makikipag-break mo na kay Abraham. Kay Moises, yun naman ang pangarap mo. Si Jesus Christ, may akap mo. So, isang banda, masaya na rin ako kasi kaysa makikita ka na araw-araw nahihirapan. Araw-araw umahawa ka sa tiyan mo na pakasakit mo lang naman ako magawa. Kaya siguro mas okay na rin yan. Yun lang. Sabi, para sa kalaman nyo, lahat ng kapatid ko babae, ako lang ang lalaki. Kaya kung sinasabi ni ate yung pressure nasa kanya, mali yun, nasa akin. Kasi pag sila nag-iyakan, hindi ako nakikiano eh. Ako pumupunta lang ako sa CR, umiyak ako mag-isa. Every time na araw-araw, kung nakapansin nyo, ang laki ng binagsak ng katawan ko. Alis hindi na ako nakakatulog. Then, ngayon lang naman sabi ko kay Jody, sobrang mamimiss namin ito kasi kada get together kami, yun niya. Laging gusto niya, siya yung kakanta, ganyan. Siya yung pinakamagaling kumanta sa amin eh. Na lagi ko lang maalala sa kanya yung mga gusto kong maalala lagi sa kanya yung mga masasayang memories. Ayaw nang maalala pa yung masasayang naramdaman namin magkakapatid. Kasi kung mararamdaman nyo, baka hindi na kayo makakain. Sobrang bigat ng pinagdaanan namin. Hanggang sa umaabot na yung sa punto na halos lahat kami, hindi na kami nakakain, hindi na kami nakakatulog. Then every time na nakikita namin siya pag nasa ospital, ako lagi ko sinasabi sa kanya, kung pwede ko lang kunin yung sakit na nararamdaman mo, ginuha ko na. Kasi hindi niya deserve yun eh. Hindi niya deserve ito yung ginawa niya. Nagmahal lang naman siya eh, nagtanak.
Tapos ganyan pa yung nangyari. Minsan mapapatanong ka na lang eh. Nandun na kami sa punto na magtatanong na kami kung bakit eh. Pero kagaya nga ng sinabi niya, merong talagang plano. Hanggang doon lang talaga siya. And I know na nasa langit siya, wala na siya sakit, masayang masaya na siya. Ngayon, hindi na siya naghihirap, hindi na siya nasasaktan every time na naririnig namin siya na sobrang sakit na nararamdaman niya. And ayun lang, mamimiss ko lang sa kanya yung, kada makikita niya ako na lagi siya nakangiti sa amin. Masaya siya, ganyan. And I know, masaya siya sa amin, sa hindi namin siya iniwan sa ere. Lahat kami, even yung mga pamangkin ko. Hanggang ospital, hanggang pag-uwi, hanggang sa pagkumukuha ng mga gamot, mga oxygen. Lahat. Sana lang hindi niyo maranasan ito sa day. Sobrang hirap talaga. Sana lang wala nang mangyaring magka-cancer pa. Dahil napakahirap talaga. Hindi niyo kakayanin. Maraming salamat sa mga kapatid ko dahil bandang huli, hindi kami nag-iwanan. Saka sa mga pamangkin ko, maraming salamat. And sa lahat na pumunta ngayon, hindi ako nagtithank you kasi nagtithank you kasi dinadamayan niyo kami lahat. And I hope ito na yung huling mamamatay sa amin. Ayoko na may masundan pa. Yun lang. Hello. Good evening po sa lahat ng tao nandito ngayon. Ako po si Mickey Shiro. Ako po yung bunsong kapatid ni Jody. Gusto ko sanang i-share mga pinagsamahan namin ng kapatid ko. Maganda. Siya po yung tipo na naging kapitbahay ko ng matagal. Mula nung nagpino siya, bumalik siya ng bagong ilog. Palagi kami, pag-gising namin sa umaga, magkachat na kami niya. Ano uulamin mo? Ano lulutuin mo? Ganon kami palagi. Tapos magbibigayan kami ng ulam, sabay kami magla-lunch. Ganyan. Then pag dadating na yung day off niya, babanding kami dalawa, kami tatlo minsan nila ino. Ayaw niya na laging may malungkot. Gusto niya palaging smooth lang, happy lang, kanta-kanta lang, ganyan. Saka, yung kapatid ko na yan ang talagang masasabi kong napakabait, napakasimple, down to earth, ganyan. Saka, magpalasing ba din yan, lagi ko yung katabi sa church pag nagsisimba kami. Kaso ngayon wala na akong magiging katabi. Nasa hospital kami, sabi niya, reserve ko pa rin daw siya ng upuan. Para sabay pa din daw kami magsisimba. Saka, gusto ko lang din i-acknowledge yung mga kapatid ko, lalong-lalo na si Ate Ete. Ngayon sabi niya, sana naging proud si Jody. Alam ko, proud siya sa'yo, Ate. Namimiss kita, Jody. No more pain ka na in-accept naman namin yun, pero ang hirap kasi mag-let go. Napak na alam na namin wala ka ng hirap dito. Kaso talaga sobrang namimiss ka na. Ang hirap mong i-let go. Pero sabi mo, sana palagi mo kami gano'n. Paalala, hindi mo kami makalimutan. Ilang po. Nalulungkot, damit mo ang suot at para bang yakap ka pa. Di parang di ka nawala, laging may kulang. At alam ko naman kung nandito ka pa, lahat mas masaya. Pasensya na, di masanay na wala
Pasensya na, kinakaya kong wala ka. Kung nandito ka pa, lahat mas masaya. Pasensya na, di masanay na wala ka. Kung nandito ka pa, hindi mangangamba. Parang ang gaan, parang ang dali, na parang kaya kong itama ang mali. Mas masaya pag nandyan ka. Sana nga nandyan ka pa. Mahal kita at parating nandito ka pa. Sa piling mo, ako'y buhay. Napapawi ang lungkot at lumbay. Walang iba para sa'kin, at habang buhay kitang mamahalin. Ipinapangako ko, pakakaingatan ko ang iyong puso. Hindi ka na mag-isa, pagkat ako ay lagi mong makakasama. Sa piling mo nadarama ang walang patid na pagsinta. Minimithi gabit araw na ang magmamahal sa akin ay ikaw. Pangako ko, pakakaingatan ko ang iyong puso. Hindi ka na mag-isa.